Magandang araw po, Pinnacle Village. Ako po si Pastor Marlene. Katatapos lang po natin ng ating serye sa buhay ni David. Tayo po ay naglakbay sa lahat po ng bahagi ng kanyang buhay at maaari hong masabi po natin isa ito sa mga kwento o serye na marami po sa atin nakarelate po tayo. Sa mga nakaraang linggo, nakita natin at narinig din po ang mga pusong nagbalik sa Diyos, mga relasyon na naayos, buhay at mga relasyon po na nagkaroon ho ng pagkakapatawaran, pamilya po na muling lumalim sa kanilang pananampalataya. At ito hindi dahil sa kwento ni David, kundi sa kwento ng Diyos sa buhay po niya. Kaya binibigay po natin sa Panginoon ang lahat ng kaluwalhatian. Ngayon po ay dadako tayo sa isang talakayin sa paghahanda po natin sa ating anibersaryo bilang isang iglesia po, bilang isang sambahayanan. As we now enter our anniversary season, we don't just look back to the faithfulness of God, but we want to understand ano ho ang mga bagay na muling itinuturo ng Diyos sa atin sa ating pagpapatuloy bilang isang iglesia. Gusto ko magsimula sa isang katanungan. Ano ho ang naaalala ninyo o pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig niyo ho ang salitang sambahayanan? What does the church remind you of when you hear that? Ang ilan sa atin po, ang sasabihin natin, ito'y lugar ng pagtitipon. Ang iba sa atin, pwedeng sabihin natin, institusyon na may mga sinusunod na batas. Pwedeng lingguhan na social club na pinupuntahan. Isang pagkilos o movement. Iba naman ho ay organisasyon. Sa katunayan ho, sa isang daigdig na tinatawag ho nating postmodernism, napakalawak na ho ng ibig sabihin ng salitang iglesia o church. Para sa iba po, ang ilan ay tinutukoy na ito bilang mga coffee shop, co-working space, music venue. Kahit nga ho gym at bouldering space ay matatagpuan sa mga tinatawag ho na church. At sa mundong pabago-bago ng definasyon kung saan nagiging relative po o subjective po ang katotohanan, ay nais po nating huminto, panandalian, at itanong po ang isa sa pinaka-basic po na tanong na maaari nating tanungin bilang iglesia, at ito po yun. Ano ho ba ang sinasabi ho ng salita ng Diyos patungkol ho sa sambahayanan? Hindi lang ho natin gustong talakayin ito sa mga susunod na linggo para magdagdagan ng ating kaalaman o maging technical ho tayo sa ibig sabihin ng sambahayanan. Nais po nating dumaan sa paglalakbay na ito upang maranasan po natin ang tunay na ibig sabihin ng sambahayanan ng Diyos. At sa ating pagsisimula, nais po natin simulan sa mga salitang ito. Church is not just a place. Church is who we are. Ang sambahayanan ng Diyos ay hindi lang po lugar. Ito po ay tungkol sa ating pagkakakilanlan. Ang sambahayanan po ay ginamit sa Bagong Tipan o church, was used in the New Testament several times. It came from the Greek word ekklesia. Ito ay pagsasama ng dalawang salita, isang preposition po at isang pangdiwa. Preposition ek means out, and verb o ang pandiwang kaleo, ang ibig sabihin po is to call. So pag pinagsama po ang dalawang salitang ito, ang ibig sabihin po ay called out people, mga taong tinawag. Kaya po ang sabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia o ang aking sambahayanan. Ang kanyang binabanggit ay hindi lugar, kundi ang pagtatalaga ng mga tao at buhay na tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang liwanag. Unang Pedro 2:9, pinaalala ho ng Biblia, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ang iglesia po ay hindi institusyon. Ang iglesia po ay pagsasama ng mga buhay na nabago dahil kay Jesus. Kaya kung maaaring nakikinig ka ngayon, lumaki ka sa church. Katulad ko po, I grew up in church. But maybe you're one of those who grew up in church. Pero nasa isip ko pa rin, ano bang kinalaman talaga at kahalagahan ng sambahayanan ng Diyos sa aking buhay? May relevance ba talaga ito? Or maybe you're here, you just logged in, napadaan ka lang sa Facebook page na ito o naimbita ka ng kaibigan mong umattend sa isang home gathering.
At maaaring yan ang katanungan mo sa isip mo. Ano ba itong pinapasok ko? Ang panalangin po namin ay hindi lang makita at maunawaan mo ang ibig sabihin ng iglesia, pero makita mo ang kagandahan, ang layunin at gampanin nito sa buhay mo. Kaya ang araw na ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon na makiisa sa iyo. Dahil ang may isang katotohanan po, ang unang definasyon ng iglesia na gusto ho nating pag-usapan ho ngayon, ay ang sambahayanan ay pagkakaroon ng katuwang. Church is a partnership. Let's be clear po, linawin lang po natin ito. Hindi po ito business partnership. Hindi po ako nagtatanong kung open-minded po kayo. Pero ang panalangin ko ho ay you lean in. Yes, we are serious. This is serious business. Because in church, what we want to do is to do everything that we can, giving God the glory that He deserves. We do things excellently. Pero ito po ay isang partnership o pagkakatuwang na hindi ho nakabatay sa transaksyon. Hindi ho sa profit margin, pero ito po ay isang bagay po, isang pagkakaisa po na nakabase po sa relasyon. This is an invitation to be partners in the gospel. Paanyaya upang maging katuwang po tayo sa iisang layunin. At yan po ay ang maisulong ang magandang balitang ibinigay ng Panginoong Hesus. Si Pablo po sa Filipos 1, sa maraming mga sulatin po niya, isa sa mga nabanggit niya ho ang salitang partnership nang siya'y nagsulat ho sa mga taga-Filipos. Buksan ho natin ang Biblia sa Filipos 1, 3-5 at babasahin din ho natin ang bahagi po ng verse 7. Sabi ho ng Biblia, "Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pagkakaisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nung ito'y tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Magkakasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayon na ako'y nakabilanggo." Pag binasa ho natin ang sulatin ho ni Pablo, hindi katulad ng ibang mga sulat ho niya sa ibang mga iglesia o sa ibang mga sambahayanan. Dito ho, siya ay nagsimula sa isang pagbati po na nagmumula sa lugar o puso ng kagalakan. He's coming and saying these things as if he's a friend. Nagsimula siyang nagpasalamat sa Diyos para sa kanila. Binanggit niyang siya'y nananalangin para sa kanila at kanya ho itong lalong binigyan pa po ng mas malalim na kaunawaan sa kanyang relasyon po sa mga taong ito nang sinabi niyang bit-bit niya sila sa kanyang puso. Binanggit din ho niya na siya'y katuwang o kaisa sa pagpapala at awa ng Diyos na natanggap din niya. Nang nagsulat ho si Pablo sa mga taga-Filipos, ang kanyang pagiging katuwang sa kanila ay personal, hindi ho transaksyon. Ang salitang partnership na ginamit ho ni Pablo dito o pagiging katuwang ay nagmula ho sa Griegong salitang koinonia, na ang ibig sabihin po ay fellowship o pagsasama. It simply means to have in common with. Meron po kayong pagkakaisa sa mga bagay po na isinusulong sa buhay. Ang ibig sabihin ho ng gospel partnership ay magkatuwang sa magandang balita. Iisa ang layunin sa buhay, iisa ang tawag, iisa ang direksyon, iisa ang dahilan kung bakit nabubuhay, at yun ay upang makilala ang Diyos, mahalin siya ng buong puso, at ipahayag si Kristo sa iba. Hindi lang ho tayo magkakasama sa gawain. Gospel partnership is not just doing something. It is sharing the same purpose. Magkaisa ho tayo sa layunin. Alam niyo ho, pag binalikan ho natin ang konteksto ng Church of Philippi or at least the Book of Philippians. Nung sinulat ho ni Pablo ang sulat po na ito, hindi ho siya nanggagaling sa time of celebration. Kung naalala ho ninyo, ang cross-reference verse po ay ang Gawa 28, kung saan si Pablo ay nasa Roma na at malapit na ho siyang nag-aantay ho sa kanyang death sentence. He was chained to a Roman guard and was under house arrest. At marami sigurong pwedeng magsabing, kakaiba tong sulat ni Pablo, dapat, di ba, nagdadalamhati nga siya kasi patapos na, mamamatay na siya.
Pero hindi ho. Pag pinakinggan ho natin ang sulat niya ho sa mga Filipos, makikita ho natin siya'y nagmumula sa lugar ng kagalakan. Dahil sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ay may mga taong katuwang siya sa mga bagay na mahalaga para sa kanya. Kaya nga po isang naalala ko po habang binabalikan po ito ay ang ating tagline bilang isang iglesia. As Pinnacle Village, we often hear this tagline, lives are stronger, ano po yun? When connections are deeper. Tama po kayo. And tama kapag mas malalim ho ang pagkakaugnayan, ang highlight po ay mas matibay na buhay. Kaya ang kagandahan ho ng pagkakaroon ng katuwang ay dahil sa kabila ng pinagdadaanan sa buhay, alam mong hindi ka nag-iisa. At yan ho ang dahilan kung bakit po ginawa at bahagi ho ng buhay ng isang mananampalataya ang iglesia. Dahil hindi po lalago ang isang mananampalataya o hindi niya kakayaning bitbitin ang mga pasanin kung siya po ay mag-isa. Ang ganda ho ng binahagi ni J.R.R. Tolkien. Kung kayo'y mahilig sa Lord of the Rings, malamang alam niyo ho ito. Nagkaroon ho siya ng isang definition na maaaring maidikit natin sa ibig sabihin ho ng gospel partnership. Sabi ho niya, the fellowship is made up of radical diversity. Little, resilient, pipe-smoking hobbits with big, hairy feet from the Green Shire, a few warrior men, a wizard, an elf with amazing archery skills, and an out from the Undermountains dwarf with an axe. Together they share a common mission of defeating the forces of darkness and saving Middle-earth. They were willing to die for one another and for the mission. Alam niyo itong naranasan ni Pablo. Iba ho ang season ng buhay niya. Siya ho ay nasa loob ng kulungan. Pero nakita ho natin na siya'y nagpapasalamat. Dahil may mga tao sa Tagalog. Di ba ho yan ang term sa Tagalog? Handang tumaya kasama niya. Ibig sabihin po, di kita iiwan. Kasama mo ako sa layuning isinusulong mo sa buhay. Kaya ang panalangin ho natin sa atin hong pag-aaral ngayong araw na ito, ayan din ho ang maidulot ng imbitasyong ito, ang kaparehong kagalakan sa buhay. Na hindi ka nag-iisa, that PV is here, or maybe you're listening and you belong to another local church, na ito'y paalalang merong kagalakan sa gitna ng mga kasama ho natin sa iglesia. So, dalawang bagay ho ang nais natin ibahagi sa araw na ito. Ano ho ang ibig sabihin na mas malaliman ng partnering in the gospel? Una po, may the church, nawa ang Pinnacle Village po, may be your partner in loving God, katuwang sa pagmamahal sa Diyos. At nawa ang sambahayanan, tayo sa Pinnacle Village, ay maging partner in loving others, katuwang sa pagmamahal sa kapwa. Ang atin hong gampanin, ang atin hong pinagkaisang layunin, pag tinignan ho natin ang mga paalala ni Jesus, ay kanyang sinuma sa dalawang bagay. Bago dumating ang Panginoon, ito hong partnership o pagkakatuwang ng mga tagasunod ng Diyos ay komplikado. Naalala po ba ninyo? Binigyan ng 10 kautusan si Moises at ito'y naging 600 batas na kailangan ho nilang sundin for this partnership to work. Siguro kung part ka ng next generation, maririnig ko ng sinasabi mong, this is crazy! I wouldn't wanna sign in for this partnership. Ang komplikado naman yan. Imaginein mo, 600 na kautusan, mahigit ang kailangan mong sundin. Pero alam niyo po, kaya ang partnership ho sa Ebanghelyo ay relational. Kasi ho, ang Panginoong Jesus sa kanyang pagdating, pagkamatay at muling pagkabuhay, kanya na hong napagtagumpayan ang lahat ng mga kautusang ito. At sa kanyang aral, kanya hong sinimplify sa dalawang bagay. Sa Marcos 12, minsan ay tinanong ang Panginoon, anong pinakamahalagang utos sa lahat ng ito? Verse 29, sumagot ho ang Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. Kaya ho ang pangalan ho ng sambahayan ng ito ay Pinnacle Village. Tayo'y sambahayan ng nagnanais na mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas. Tayo isang sambahayan ng nagnanais na mahalin natin ang ating kapwa tulad na kung paano tayo minahal ng Diyos. Itong layunin, this pinnacle pursuit of love, made our partnership relational and not transactional. Ito ho'y nakapagitan sa malalim at buong pusong pagmamahal sa Diyos na dumadaloy upang magkaroon din ho tayo ng malalim at buong pusong pagmamahal sa iba. The vertical always gives birth to the horizontal kind of love. At pag tinignan ho natin, yan ho ang klase ho ng pagkakaisang gusto nating isulong. Na hindi lang ito pagtatrabaho, kundi isang pagkakaisa o pagkakaroon ng katuwang na meron kang katuwang na sumamba. Number 1 is that the church, may Pinnacle Village, be your partner in loving God. Katuwang sa pagmamahal sa Diyos. Gospel partnership begins with a shared identity. Tayo po ay nagkakaisa, hindi dahil pare-pareho tayo ng gusto, dahil sa totoo lang, sa iba sa atin, that you've been journeying and partnering with the church for so long, you know that there are a lot of differences, tama po? Pero tayo po ay magkatuwang dahil iisa ho ang ating pagkatao. It is our identity in Jesus. Ginagawa ho natin ito hindi po para maging kaisa tayo sa komunidad ng Diyos. Ginagawa ho natin ang pagkakaroon o pagiging katuwang sa ating kapwa mananampalataya dahil tayo po ay bahagi na ng komunidad ng Diyos. Tayo po ay magkatuwang sa pagtanggap sa awa at habag ng Diyos. Walang makapagsasabi na partner ako ang best partner pagdating sa gospel kasi ako may pinakamaraming nagawa para sa ministry, para sa gawain ng Diyos. Dahil hindi po dito nakaugat ang atin hong pagiging katuwang sa Ebanghelyo. Ito po'y nagmula sa dahil iisa po tayo ng natanggap na awa at habag ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. When we focus on this identity, then we realize the true sense of partnership. Walang pwedeng magmalaki that someone has done a better work. We are partners because of the grace we all receive equally. Sa verse 7 po ng Filipos 1, sabi po ni Pablo, magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Pwede niyang sabihin, pagdating sa partnership na ito, mas magaling ako. Ako nga yung nakulong kayo nga nandyan kayo Pwede niyang sabihin po yun, di ba? Pero binanggit niya ho dito na ang lahat ng ito'y nagmumula dahil pare-pareho lang tayo natanggap na awa at habag mula sa Panginoon. Kaya pag tinignan ho natin ang mga sulat ni Pablo sa iba't iba ho ng mga local church nung panahon na yun, sumulat ho siya sa Church of Rome, sumulat ho siya sa sambahayanan ng Corinto, sumulat ho siya sa sambahayanan ng Ephesus, at ito sa Philippi. Ang kanya hong paninimula palagi ay komunidad ng mga banal. Imagine niyo po, community of saints, holy people. Pero pag tinignan ho natin, pag mahilig kayong magbasa ng New Testament, alam niyo po yan. Hindi sila seemingly holy people. They're very chaotic church. I mean, the Church of Corinth talks about love. Pero alam po natin na ito'y paalala ni Pablo kasi nga hindi sila nagmamahalan sa isa't isa. No church is perfect, as no one is perfect. But Paul addressed the local churches as saints because it is of what God is doing. We are called out people, sanctified and set apart, not because of what we have done, but because we are identified in Jesus and with what He continues to do in and through us. Pwede ko po ba yung ulitin, Pinnacle Village? Tayo po ay, ang atin ng pagkakilanlan ay
iisa, hindi dahil sa ginagawa natin, pero dahil sa ginawa ng Diyos sa krus at patuloy niyang ginagawa sa kanyang patuloy na pagliligtas sa atin. Dietrich Bonhoeffer in the book Life Together said, Christian community means community in and through Jesus Christ. Kaya ang ganda ng mensahe ni Pablo sa Church of Philippi. He greeted them with joy for the gospel partnership. Sinabi niya, salamat dahil katulong ko kayo. Pero itong pagpapatuloy ho niya, tingnan niyo ho ang verse 5 and 6. Dahil mula pa nang sumampalataya kayo, hanggang ngayon ay nakatulong na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Pinnacle Village, ito hong pagiging katuwang sa Ebanghelyo. Kung ito ho'y nakikiisa sa atin hong kasarinlan at ating pagkatao sa Panginoong Jesus. In this partnership, there won't be any failure. We're marching not from a place of defeat, but a place of victory. There will be no bankruptcy in this partnership because this partnership guarantees completion and guarantees abundance. Nag-uumapaw na buhay dahil sa Panginoong Jesus. Sabi ni Pablo, natitiyak ko ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya. Kaya ho ang atin hong pagiging katuwang sa Ebanghelyo ay nagsisimula po dito. Parang di ba ho kung kayo'y bahagi ho ng isang choir or orchestra, kapag ka itutono mo ang iyong instrumento o kahit boses na lang, di ba? Meron kayong parehong reference note. Hindi pwedeng iba-iba kayo ng reference note. Hindi pwedeng ang basehan ay kung sinong magaling o pinakamalakas. Kung ganun po ang basehan, wala akong mangyayaring harmony. Harmony is created by everybody aligning to the same source. At yan ho ang sambahayanan ng Diyos. Kapag ang bawat isa ay lumalago at nagiging katuwang upang lalo nilang mahalin ng Diyos, lalong ang puso ay tumutuon at tumutono sa puso ng Diyos, ay nagkakaroon ho ng magandang musika ang sambahayanan. A busy church can look so full on the outside, but it can be spiritually malnourished if it has lost its first love. Kung naalala niyo ho, sa Aklat ng Pahayag, isa sa pinaalala ng Panginoon sa mga iglesia, kinalimutan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Ngunit ang isang iglesia na may kapahingahan sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nakahahanap ng kagalakan sa presensya ng Diyos, nang magkakasama ay ang iglesia na buhay. Sabi ho ni Tom Rainer, ang libro ho niya ay Autopsy of a Deceased Church. Siya rin ang nagsulat ng libro ho na Simple Church. Sabi niya, a church without a gospel-centered purpose is no longer a church at all. Kaya ito ho ang panalangin ho natin. Sa pagpasok ho natin sa susunod na kabanata, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa 30 taong pinagkaloob niya ho sa Pinnacle Village. Pero sa susunod ho na 30 taon, sa awat habag ng Diyos, ay maging katuwang po natin ang bawat isa upang lalo ho nating mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at lakas. Dahil ang atin hong relasyon sa Kanya, hindi po niya ginawa upang lumalim ng mag-isa. Ginawa ho ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga sabi nga ho, di ba? Hindi ka pwedeng mamahalin mo lang ang Diyos. Kailangan din ay matuto ang puso. Mahalin po ang iba. Growth in our faith entails a journey with the church. A believer cannot grow spiritually in isolation. Nung nakita ho natin yan sa Gawa 2, nung bumabaho ang banal na spirito. Kung naalala po ninyo in the day of Pentecost, di ba ho? Bumabaho ang banal na spirito at
Naranasan ho nila ang pagtitipon-tipon ng mga regalo ng banal na spirito, pero ang first order of business ho nila was actually to come together. In verse 42, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Kung nais ho nating lumago sa atin hong relasyon sa Diyos, sa pananampalataya, kailangan ho ang pagiging katuwang kasama ho ang ibang mga mananampalataya. Pinnacle Village, we hear it all the time. May we grow in faith and love for God, but not alone, together. May we grow in faith and love together. Nawa po ang Pinnacle Village, ang ating local church, maging katuwang sa pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating buhay panalangin. May we partner in loving God by strengthening our prayer lives. Ulitin ko po yun hindi po ang gawa ng panalangin, kundi buhay panalangin. Ang ibig sabihin ho ng buhay panalangin ay ang buhay na natututong sumandal at magtiwala sa Diyos sa bawat panahon. Kaya po sa atin sa Pinnacle Village, isa po na nais ho nating itaguyod, yung praying together and praying for one another. Meron ho tayong powerhouse bago ho tayong magsimula ng ating Sunday service. Dahil naunawaan natin, pwede naman na tayo yung mga talented na mga manggagawa. Ang ganda ng ating programa. Inspiring ang ating program. Impressive ang ating place. Pero pag wala hong Emmanuel presence, wala hong tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. Kailangan ho ang panalangin. Meron tayong Aaron and Hur. Alam ho natin yun dahil nakatagpuan po yan sa Exodus 17. Wala na ho tayong oras para balikan yan, pero pwede nyo hong inote. Hanapin nyo po doon sa Exodus 17 na si Joshua nakikipaglaban ho siya sa mga Amalekites at si Moises po ay nananalangin. Hindi ho siya mag-isa, kasama niya ho si Aaron and Hur. Nagtataas ho sila ng staff, though they weren't really doing the act of prayer, but praying meaning dependent on God. Aaron and Hur, meron ho tayo sa ating mga local churches. Recently katatapos lang ho ng ating anchored na nananalangin tayo at nag-aayuno tayo dahil naunawa nating may kapangyarihan ang pagsasama ng dalawang ito. Meron ho tayong Solar G. Kahit natapos na yung isang taon na yun, na araw-araw po tayo, tutuloy po natin yan. May 4 or May 5 sa Pilipinas. Magsisimula na po ulit ang Solar G. Dahil naunawaan ho natin na kailangan ho natin ng bawat isa para tayo yung tumibay sa ating buhay panalangin. Nawa po ang Pinnacle Village ay maging katuwang din natin sa pagmamahal sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasapuso ng kanyang salita. That as a church, may we partner in loving God by studying and meditating His Word. Isang tulong ng huddle, hindi lang yung may kasama kang maglakbay, pero may kasama ka rin na makita at masaksihan na buhay ang salita ng Diyos. Di ba po totoo yan sa mga meron po sa ating huddles? Pag naririnig natin ang kwento ng ibang tao, nakikita nating buhay nga ang salita ng Diyos. Meron tayong ethos midweek gathering na recently binalikan ho natin ang mga aklat ng Biblia. Nasa Book of Romans ho tayo, huminto lang ho tayo ng panandalian. Pero para maunawaan ho natin, hindi po information. Pero ang salita ng Diyos ay nakapagpapabago ng buhay ng tao. Meron tayong Followers Course 101 hanggang 301. Para lalo ho tayong maging mangangaral ng Panginoong Jesus. Ang Sunday series natin, pinag-usapan ho natin kanina si David. Yung iba sa inyo, ngayon nyo lang nalaman na meron palang karakter sa buhay ni David na pangalan ay Shimei at may anak pala siyang Absalom. Pero hindi lang ho yun tungkol sa buhay ni David. Hindi po ba't pag bumabalik tayo sa salita ng Diyos, ay lalo ho nating natututunang mahalin ng Diyos dahil lalo ho natin siyang nakikilala dahil sa mga buhay na ito. Katuwang po ang local church, ang Pinnacle Village, para ho mag-aral at maisapuso ang salita ng Diyos. Naway maging katuwang din po tayo ng bawat isa sa pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagtitipon.
that we may partner in loving God by gathering faithfully. Sabi ho ng Ebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Kaya nga ho, sa kabila ng realidad na may teknolohiya, and we're grateful for technology. Salamat sa Zoom. Salamat na may ganito tayo. Meron ho tayong mga kasama, mga katuwang that they are seaman. Diba ho? Yung wala ho talagang opportunity for on-site gathering. We're thankful because we're able to reach more people. Pero sinasabi rin ho na meron hong regalo ang pagtitipon. Kaya sa gitna ng lahat ng ito, ay nangangarap pa rin tayo para sa ating mga center. Na magkaroon tayo ng mga solarium. Na magkaroon tayo ng mga hub, places where people can gather not just on Sundays, but on weekdays. Place of gathering, coming together. Para magkaroon at buo ho ang experience. Nung ako po yung nagtatrabaho pa bago ho ako pumasok sa full-time ministry, ang isa ho sa gampanin ko po ay tinatawag ho na experience designer. Na pag nagdidisenyo ho ay hindi lang ho mata, hindi lang po yung nakikita, kundi lahat ng senses na aamoy, natitikman, nahahawakan, para maging buo ang mensahe. At sa totoo lang ho, may regalo ho ang pagtitipon on-site. That's why if you're here, maybe you've been listening and there's a local church. A PV local church is near you. Maybe this is that. A next step to partner with the church by really being with the church. Some of you, we thank you, lalo sa mga kasama ho natin sa ibang bahagi ng daigdig, na binubuksan yung inyong tahanan bilang home churches para magkaroon lang ng lugar ang ating mga kasama upang magtipon sa linggo. Friends, that is the beauty of partnering with the church. We love God by gathering faithfully. Ang katotohanan po, ang sambahayanan ng Diyos ay lumalago sa pananampalataya, hindi lang kapag ang katotohanan ho ay naibabahagi. But the truth of who God is shared, prayed, obeyed, and embodied together. Yan ho ang makikita ho natin sa salita ng Diyos. Pag ginagawa ho ito ng magkakasama. Tingnan niyo ho ang punot dulo kung ba't kailangan hong ibahagi ang salita ng Diyos. In 1 John 1:3-4, paumanhin at babasahin ko po sa English dahil maganda ho ang translation ng Amplified. Sabi ho, what we have seen and heard, we also proclaim to you, so that you too may have fellowship as partners with us. And indeed, our fellowship, which is distinguishing mark of born-again believers, is with the Father and with the Son, Jesus Christ. We are writing these things to you so that our joy in seeing you included may be complete by having you share in the joy of salvation. Yan ho, na maranasan, hindi lang malaman ang katotohanan, pero maranasan ho ang lalim ng pag-ibig ng Diyos ng magkakasama. Pinnacle Village, let's partner in loving God. Magkatuwang po tayo sa pagmamahal sa Diyos. Pero ikalawa po, to be partners in loving others. Katuwang sa pagmamahal sa kapwa. Pag binalikan ho natin ang Marcos 12, sa ikalawang bahagi po ng kautusan na binanggit ng Panginoon, ang sabi niya, at ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. The NLT emphasized it so beautifully, our shared purpose as His people. Not just to love God, but as equally important is to love your neighbor as yourself. No other command is greater than this. Klarong-klaro po. Hindi na nga ho pinakomplikado ng Diyos. Alam niyo, pag tinignan niyo yung ministeryo ng Panginoong Jesus sa lupa, lahat ng komplikado ho, pinasimple niya. At sinabi niya ho ng klaro, ang layunin ng isang mananampalataya ay ang relasyon niya sa Diyos at ang pagmamahal niya sa iba. Ang kwento ho ng magandang balita ay hindi lang kwento ng tayo'y nilikha ng Diyos o tayo ho ay niligtas ng Diyos. Ang kwento ho ng Ebanghelyo at magandang balita ay ang pakikiisa at pagiging katuwang po natin
bilang mga taong tinawag mula sa kadiliman patungo sa liwanag upang gamitin ng Diyos sa kanyang pagligtas ng daigdig. Friends, church is not a club built around shared preference. Sinabi ko na po kanina yon, na tayo magkakasama hindi dahil lagi tayong magkakasundo. We're going to strive to always fight for the unity. But we're different. Hindi tayo club na pare-parehong sumasayaw, pare-parehong kumakanta. Na-imagine nyo po ba yung service na yun kung lahat ng tao kumakanta lang? Lahat ng tao sumasayaw lang. But friends, the beauty of church is this. We're different, but church is a reconciled people entrusted with a reconciling mission. Tayo po ay mga taong tinawag upang makiisa sa Diyos. Upang ang daigdig ay makiisa rin ho sa Kanya. Pinagkatiwalaan ho tayo. Upang magampanan ho natin itong panawagan pong ito. 2 Korinto 5:18, sabi ho ng Biblia, sa pamamagitan ni Kristo, binilang niya kaming mga kaibigan, reconciled people, at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sa totoo lang po, dito ho sa kwento ng partnership na ito, dalawa lang po ito pero mahirap, di ba po? Yung una, pwede pa. We are going to love, invited to love a perfect God. Madaling mahalin, di ba? Kapag wala kang masabi. Lord, you're faithful. Nakita kong katapatan mo. Pero hindi po lalago ang isang tao kapag dun lang ho siya. Partnership in loving God. Because the challenge really is of this partnership is to love imperfect people together. Napakahirap, di ba po? Pwede mong sabihin na, hindi, ikaw lang yan. Huddle mo lang yan, di ako kasama dyan, di ba? Ang hirap eh. Difficult person. Kapitbahay mo lang yan, di ako kasama dyan. Kaya mo na yan, imagine nyo po. But this partnership is challenging because friends, you and I are called to love imperfect people, not alone, but together. Warren Wiersbe said it beautifully, Christian love is the tie that binds. Love is the evidence of salvation. It's not something we work up. It is something that God does in us. Kaya ito ho, Pinnacle Village, partnership in loving others is not an optional ministry for us. It is a visible proof that we belong to Jesus. Yan ho ang patunay na tayo'y kaisa sa Panginoon. Juan 13:34 hanggang 35, kaisang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Gayon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. It's truly the tie that binds. Kaya, Pinnacle Village, ang ating pagiging katuwang sa pagmamahal para sa iba, when we say yes to the church and we say we love others together. Hindi lang tayo nagdadagdag ng kabutihan sa mundo. Part of it, opo. Pero inihahayag natin ang isang katotohanan na atin hong niyayakap at tinatayuan. Ito ho ay pagpapakita ng puso ng Diyos sa daigdig. It is showing the world what the gospel and the good news really look like, not just through your life, but on flesh in a community. Mas matibay po yun. You're not just the hand or the foot, but together we're hands and feet of Jesus. John MacArthur once said, our lives are the only Bible some unbelievers will ever read. Kapag tingnan nyo ho, yung kaibigan ko, sabi nga niya, totoo yun eh. Totoo yung sinabi ni John MacArthur. At ang version po niya, my life, our lives, is actually the fifth gospel. How the church does it, the people of God does it, it's actually the fifth gospel. At hindi mo madali po ito. Hindi mo madaling isabuhay. Ang pananampalataya, it takes a life of surrender. Pero yan ho ang kagandahan na may katuwang ka. Kaya, di ba, sa English service, ito yung kanta ko, we're all in this together. Pero baka ho sa Tagalog, di ba, ang version, sama-sama nating abutin. Alam nyo na po yun. Kayo na magtutuloy. Baka yung next gen, di na nila alam yun eh.
Friends, if we are partnering in loving others, there's more love to give. Pwede ko po bang ulitin yun? Kung may katuwang ka sa pagmamahal sa iba, mas maraming pag-ibig na maibibigay. So friends, let's be a missional church together. Magkaroon ho ng isang katuwang sa pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng paghahanda ng lugar ng panambahan. That's why at PV we call ourselves environers. Hindi mo tayo mahilig sa nature lang, di ba? Environers, ibig sabihin, we create an environment that leads people to God. Ginagamit natin ang ating mga abilidad, ang ating mga pinaghusayang abilidad, our skills, ang ating oras, ang ating resources po, ang ating mga giftings, para ho magkaroon ho ng isang environment na magsuserve at magdadala ho sa mga tao patungo sa Diyos. That's why if you're an environer on a Sunday, you're not just there to receive, you're actually there to give. Nasabi ho ni Pedro sa unang Pedro 4:10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Binanggit din ho ni Pablo ito nung kanyang patuloy na pagsusulat ho sa Church of Philippi. Sa bahagi po ng chapter 4, pinakita niya ho na ang kanilang pakikituwang sa kanya ay hindi lang yung panalangin, di ba? Yung, syempre may naidudulot po yung you pray for another person. But the Bible also doesn't just stop with praying for others. Partnership is not superficial, it is practical. Yan ang pinakita po at lalong sinalungguhitan ho ni Pablo sa Filipos. Filipos 4:14 hanggang 16. Babasahin din po natin ang 18. Sabi niya, ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam ninyong mga taga-Filipos na nung umalis ako sa Macedonia at nagsimula pa lang ang pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit nung nasa Thessalonica ako, ilang unit din kayo nagpadala ng tulong sa akin. Ngayon dahil sa tulong, in verse 18, na pinadala nyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Dito ho natin makikita that partnership, ang pagiging katuwang po sa Ebanghelyo, ay nakikita. Ang lahat ng ipinagkaloob ho sa atin ng Diyos ay hindi ho natin sariling pagmamayari. The gifts, whether that be abilities and skills, resource, the blessings that we have, it is a form not of possession but of stewardship. It's not our private possession, but it is grace entrusted to you for the good of others. So ang tanong po ay hindi kung na-express ko ba, Pastor Marlene, yung gifting ko dito sa ministry na ito. Part of it is yes, dapat po naunawaan natin yung gifting natin. Baka naman, di ba, dancer ka pero mag-audition ka sa worship team. Napag-usapan naman ho natin yan sa iba natin mga talakayin. It's not just expressing our giftings, but the question really is, pinangangalagaan ko ba ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos? Pinararami ko ba ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos? Iba-iba ho tayo ng gampanin, ang iba'y aawit, ang iba'y nagtuturo, ang iba'y nakangiti, ang regalo nila ay ngumiti, di ba? The best smile. Yung iba naman ho sa atin, they are intercessors. Iba sa atin, ang regalo natin, generosity. Yung iba sa atin, you're blue sky teachers, you serve children. Yung iba naman sa atin, mahiyain tayo, pero naman, ang lakas natin, tayong nagbubuhat at nagsastock ng mga upuan. Tayong nag-aayos ng mga kable. Pero gaano man kaliit o gaano man kalaki ito, it doesn't matter because all of it matters in creating a place where people can encounter the love and the truth of Christ. Yan ho ang dahilan. Nakatuwang ho tayo, anuman ang laki o liit ng ating maihahandog. Hindi para itaas ang ating mga sarili. Upang magkaroon ho ng isang lugar kung saan mas lalo nilang mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nawa ho ay maging katuwang ang bawat isa. Katuwang sa paggawa ng isang lugar that we can say a hospitable place. Meaning,
we were able to create this space so people feel that they belong. Katuwang na manalangin para sa iba, katuwang sa pagbibigay, katuwang sa mga bagay na isinusulong, katuwang sa pagtaguyod ng bawat linggo na po ng ating pagtitipon para yung mga bagong dumarating, maranasan ho nila ang pag-ibig at katotohanan ho ng magandang balita. May we all be partners, not just in loving others by creating an environment, but to partner in loving others by mentoring them to grow in faith and in mission. Katuwang sa pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng paggabay at pagtuturo sa kanila. Pag binalikan ho natin ng Mateo 28, lagi nating naririnig yun, di ba? Go and make disciples. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. Hindi ho sinabi ng Panginoong Hesus, gawin nyo lang silang maniwala sa akin. Sinabi niya, alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. The Amplified Version translates it well. Go therefore and make disciples of all nations. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Kaya po, ang atin hong panalangin, na hindi lang tayo maging kaisa sa atin hong pagkatao dahil sa Panginoong Hesukristo, pero maging isa rin ho tayo sa misyon na kanyang ipinagkaloob po sa atin. Sabi ho ni Tom Rainer, balik ho tayo dun sa libro niya, thriving churches have the Great Commission as the centerpiece of their vision, while dying churches have forgotten the clear command of Christ. Sana ho ay maging katuwang po tayo upang magkaroon ng alagad. Yun ho ang sabi sa Tagalog eh. Mga tao na natututo, naniniwala at sumusunod sa Diyos to be able to partner in allowing the maturity of faith to take place. At mangyayari lang ho yun kung naunawaan po natin na yun na nga po, hindi lang ho tayo tatanggap, pero tayo gagabay din at magtuturo. Hindi lang tayo hihinto sa kung anong magpapalalim sa atin, pero bukas ang ating mga mata, di ba ho, pag linggo, yung may bago to. Pero hindi rin naman natin pipilitin dahil ang panahon ng Diyos sa tao iba-iba, tama po? Pero meron ho sa ating puso na, Lord, sana sa pamamagitan nito, maging katuwang ako para lumago siya sa pananampalataya. At hindi lang po yun, not only for the new ones, but even the younger believers, the next generation. Kung naaalala po ninyo, sabi nga ang iglesia ko ay nandito, may iba-ibang gampanin, ang mga pastor, ang mga guro ay nandyan upang magkaroon ho ng paghirang o pagtatag. Ibig sabihin po, maging ganap ang pananampalataya. Sabi ho ni Pablo sa Efeso 4:11-13, at binigyan niya ang ilan ang kaloob upang maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda ang paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Friends, that's why we have different parts in the body. That's also our prayer, that hopefully maraming maging partners in the gospel who are pastors and teachers. That's our prayer for the next generation. At magsisimula lang mo yun kung hindi ho tayo mapapagod. At makikiisa po tayo na itaguyod po ang susunod na henerasyon. Friends, loving others includes discipling new believers, doing the work. Not just saying that, I'm praying for you, but doing life together. Training future leaders, investing in our children and our young people, delegating, and releasing to younger servants, refusing to build ministries that depend only on one personality. Kaya ho ang church life, ang partnership po in the gospel, hindi ho talaga siya pwedeng, alam niyo po yun, para ho siyang race lang na paunahan sino mauna sa finish line. It's really a marathon. It's a relay that no runner wins by clutching the baton forever. Nananalo lang ho ang team, ang partnership, kapag napapasa po ang baton ng maayos. Minsan nawawala ho ang momentum
ng sambahayanan. Hindi dahil kulang po yung mga tao ho na gifted. Pero ho, nawawala ho ang paglago at momentum ho ng sambahayanan kapag nawawala ho yung partnership to the next. Yung mga bago ho na dinidisipulo, yung mas batang henerasyon. Friends, a mature church is not a church where one small group does everything. A mature church is a church where people who have received faithfully now and trust faithfully. That is what mentoring looks like in the gospel. Sana ho maging katuwang tayo to mentor others. Mentor disciples. Mentor the new generation of disciples. Because friends, that is what really church means. Ito ho ay pakikipag-ugnay, pagiging katuwang, hindi lang po para umattend ng mga gatherings, ng mga moments, pero maging katuwang upang tumaguyod ng isang kultura na nakikita ho natin yung reconciliation ho sa Diyos. Nakakabuo tayo ng isang lugar na nararanasan ng taong they belong. Pero nagkakaroon din ho tayo ng isang komunidad na tumatayo sa katotohanan at nakikiisa sa habag ng Diyos. Pinnacle Village will talk about church more in the coming weeks. Pero ang araw po na ito ay pagsisimula sa isang imbitasyon. Isang imbitasyon for us to enter into the life of the church. Hindi lang manood, hindi lang bumisita, not just to consume or to be a spectator, but to partner and participate. Pinnacle Village, we invite you to partner in the gospel. Whether that be here at Pinnacle Village or in a local church. Be a partner. Don't do it alone. God wants your life to be easier. Yun lang ho yun actually, pag tinignan niyo ho ito. Mahirap ang mabuhay bilang isang mananampalataya, mahalin ng Diyos ng buong puso, isip, kalakasan. Hindi mo kailangan gawin yun mag-isa. Partner in loving God. Partner in growing in faith together. Mahirap ibahagi ang salita ng Diyos. Mahirap ituro ang iba sa Diyos. But friends, this is an invitation. Don't do it alone. Partner in loving others. Partner ministerially with your abilities, skills, and resource. Partner mentoringly, kung may ganun hong bang salita, by making disciples and building the next church. Dahil Pinnacle Village, ang sambahayanan ng Diyos ay hindi lang hulugan. Ang sambahayanan ng Diyos ay tayo. It is who we are in Christ. At sa atin hong pagdiriwang ng ating hong anibersaryo, ang talata ho na ating binalikan ay Juan 10, John 10:10. That He came so that we may have a full life. Sa totoo lang po, kung nais niyong maranasan itong sinasabi ng Panginoong Jesus na full life, ang isa ho na makakatulong na hindi lang ito maging slogan na ihang mo sa pader ng bahay mo o ikakabisaduhin mo, pero isang katotohanang mararanasan mo. One of the things that will help is for you to partner in the gospel. Partner with the church and see the overflowing, abundant life that Jesus promised. Nagsisimula ho ang lahat ng ito, Pinnacle Village. Kung tayo ay matututo na sabihin, Panginoon, ang buhay ko ay hindi lang para sa akin. Ang buhay ko una sa lahat ay para sa iyo. At ang buhay ko ay para sa iba. Tayo po ay magtapos sa awitin pong ito at matapos po tayo mananalangin.
know you can use me. Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami sa inyo, banal na Diyos, mabuting Diyos, ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na nagkaisa sa amin dahil sa ginawa ng inyong anak. Sa pagmamahal na inyong ipinagkaloob sa amin kami nagkaisa, maraming salamat po. Ngunit nagpapasalamat din, Panginoon, sa inyong puso na higit pa sa pagligtas lamang sa amin mula sa krus, kundi ang puso niyong nagnanais na maging bahagi ho kami sa inyong plano upang iligtas ang sandaigdigan. Salamat na kami bilang iglesia ay tinawag po ninyo sa isang napakahalagang layunin, O Diyos. Ngunit, Panginoon, dinadalangin din namin na bigyan niyo ang bawat isa ng kalakasan, ng katapangan, ng katapatan, upang kami po ay magsabing, Opo, Panginoon, kami po ay makikiisa. Maaring iba sa amin maraming takot. Ang iba sa amin, Panginoon, nahirapan kami balikan ang mensaheng ito dahil sa aming mga nakaraan hong naranasan sa sambahayanan, kami nasaktan, kami ay nakakita ng mga bagay na maaring nakapagpatanong sa amin. Pero nawa ang araw na ito ay maging paalala din kung anong ibig sabihin tunay ng sambahayanan ninyo. Na hindi magiging madali, Panginoon, for we are not perfect people. But Lord, you are a perfect God. Natitiyak na ang Diyos na kumilos sa amin nung una, ang Diyos ding magtatapos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Help us to trust that promise, that it is not our work as we partner with the church, but it is your work, Lord, that will make this partnership flourish. Lifting up to you all the churches that are represented here at Pinnacle Village as we celebrate our anniversary, ang mga iglesia sa Europa, sa Dubai, sa Amerika, sa Australia at dito sa Pilipinas. Patuloy niyong pagtibayin ang aming pagiging kaisa sa pagsulong ng inyong magandang balita. Maging tapat kami sa inyong salita at lalo namin kayong mahalin at mahalin din ang bawat isa. Salamat, O Diyos. Salamat po sa layuning ito at salamat sa patuloy ninyong ginagawa sa buhay ng inyong mga anak at sa iglesyang inyong itinatag. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo ho ang lahat ng papuri at pagsamba, ang lahat ng pagdakila sa matamis at banal na pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.